So ayan mga kamag-anak, yung itsura ng mais na nalubog sa baha. Ayan, 2 beses siya nalubog mga kamag-anak, dinaanan ng tubig. So 65 days na ata mga kamag-anak nung lumubog to. So maasim na yung amoy dito sa area. At kung makikita nyo mga kamag-anak, yung bunga ng mais, ayan o, dilaw na. O, pagka ganyan mga kamag-anak, ala na to, hindi na to papakinabangan dahil sobrang asim na nito. Ayan o, nababad kasi yan sa tubig. Ayan o, pinasok ng tubig yung loob ng bunga. Kaya ayan, nabulok na. So lahat ng makikita nyo na nilaw dyan mga kamag-anak, hindi na yan papakinabangan pa. Ayan o, mga pagkain na lang yan ng bibe, manok yan. Kaso hindi na rin pinapakuha nung may-ari dahil nga iuwi pa sa kanilang bahay, hindi naman papakinabangan. Ayan o, sayang mga kamag-anak, napakaasim na nung amoy dito sa area na to. Yan o, nahalata natin yung lakas ng agos na dumaan dito, no? So 65 days, ilang araw na lang, 5 araw na lang sana, aanihin na, nagkaganito pa. So wala naman sanang problema kahit maliit yung mais, basta buo lang. So hindi ka matatalo dyan. Kaso ganito nga yung nangyari, nakalamidad. Kawawa ang mga farmers pagka gantong panahon. Kaya sabi ko naman sa inyo, sa mga nakaraang vlog ko, sa mga sumasabay-bay sa atin, kung bakit walang ganong nagtatanim dito sa lugar namin kapag katagulan, dahil nga iniiwasan nila yung mga gantong pangyayari na mamumuhunan ka nga ng malaki tapos hindi mo alam kung kikita ka, dahil nga kamukha nito, aani ka na lang, madidisgrasya pa ng baha, no? So ayan yung mga berde na yan mga kamag-anak, ayan o, papakinabangan pa yan. So yun lang talagang nababad ng husto, yung mga hindi napapakinabangan dito. Ayan, pero napakarami mga kamag-anak yung talagang nasira, ang daming napanis, you know? So nakakalungkot mga kamag-anak, kasi nung tinanong ko yung may-ari nito, ang puhunan nito nasa 40,000 mahigit. At napakamahal ng gamot na ginagamit niya rito para hindi masira ng uod. Ang problema nga, baha naman ang sumira.